Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalabing-isang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong banal na misa ay pamumunuan ni Reverend Monsignor Gary Panibon. Magsitayo na po ang Ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin lahat. At sumayo rin. Binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga apostol na magpagaling at magpalayas ng demonyo sa ngalan niya. Ang misyong inatang sa kanila ay tanda na ang gawain ng Diyos ay dapat nasasalamin sa pamamagitan ng paglilingkod ng taos-pusong mapakumbaba at mapagmahal. Hinihikayat tayong tularan ang ganitong paglilingkod sa ngalan ni Jesus na maglingkod nawa tayong matapat, lalo higit sa ating pamilya at kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa ating pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
kasama ng Espiritu Santo, dakilang ng Diyos Amahan, ng Diyos Amahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang paglubog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman lagi mong tulungan upang pagtupad ng iyong mga kautusan. Ikaw ay aming pagmabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na kong lahat para sa mga pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, mula sa Redifu, nagpatuloy ang mga anak ni Israel sa ilan ng Sinai at nagkampo sa tapat ng bundok. Si Moises naman ay umakyat ng bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sabi sa kanya ng Panginoon, "Ito ang sabihin mo sa buong angkan ni Jacob, sa buong Israel. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo, at tulad ng mga pangangalaga ng isang agila sa kanyang mga inakay, kayo'y aking kinupkop. Kung susundin ninyo ako at hindi kayo sisira sa pakikipagtipan ko sa inyo, kayo ay magiging bayan kong hinirang. Ang buong daigdig ay aking ngunit, aking itatangi. Kayo'y gagawin kong bayan ng mga saserdote na maglilingkod sa akin, nakatalaga sa akin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa ikang pagkagan, salamat po. Sa tapat at tapat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa buong bayan, salamat po. Salmong tugunan. Tugon, lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang katawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tugon, ang Panginoon, ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa kanyang katawan. Tugon, mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Tugon,
Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyari ialay ni Numan ang kanyang buhay, alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito, alang-alang sa isang mabuting tao, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang salita ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Ikaw mo, o unang ibigan, sa iyong mga sila. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay makahari na taligda ng tanangsala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao na habag sa kanila sapagkat sila ay lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, sina Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo at Simon Makabayan, at si Judas Iscariote ang nagkanulog kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o
sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo't iparangal ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, pagbigay naman kayo ng walang bayad. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang linggong ito'y ay ika-11 linggo ng karaniwang panahon. 11th Sunday of Ordinary Time. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay maganda, malaman, at marami tayong kapupulutan na mga espiritual na aral sa ating narinig at nabasa na Ebanghelyo. Mga kapatid, hindi na natin sabihin na ngayon ko lang narinig ito. Hindi, mga kapatid. Taon-taon, may ilang buwan na ninyong naririnig itong Ebanghelyong ito. Pinaalalahanan o nire-remind lagi tayo ng ating Panginoon na huwag maging sarado. Kapag may binigay na atas ang Panginoon, kapag may binigay na gawain, lalo na kapag ito ay may kinalaman sa paglilingkod natin sa ating simbahan, ay huwag tayong magdadalawang isip na magbigay ng 100% na oo. Dahil ang mga 12 apostol na pinagpilinan ng ating Panginoong Jesucristo, lahat sila nagsikap, nagtitiis, hinaharap ang mga pasanin na kanilang dinaranas habang sila'y dumadayo sa iba't ibang lugar. Kung kaya't mga kapatid, ang ating tandaan lamang, humayo kayo at gawin ninyo ang mga mabubuting bagay tulad ng gamutin ninyo ang mga may sakit. Buhayin ninyo ang mga patay. Mga kapatid, hindi yan literal na bubuhayin ang mga patay. Ibig sabihin ng bubuhayin ang mga patay, ayan po ay nawalan ng init, nawalan ng pagiging masigasig, masipag na paglilingkod. Yun bang matamlay, naglamig? Bakit kaya? May mga aspetong nakakapagbigay sa atin ng medyo bumaba ang ating moral. Pero mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ba, bumababa ba ang kanyang moral nung siya'y nagdasal sa hardin ng Gethsemane? Bumaba ba bagkus iyan ay tinanggap niya na parang araw ay magtitiis siya. Darating ang araw ay dadanap
ang dugo sa kanyang katawan. Ibig sabihin, tatanggapin niya ang mga iba't ibang pasakit na ibibigay sa kanya ng mga Hudyo, ng mga taong nagbibigay sa kanya ng matinding pasakit. Bakit niya tinanggap, mga kapatid? Isa lang po ang rason bakit niya tinanggap. Ito po ay dahil sa ating lahat para tayo ay maligtas. Kung ihahambing natin, mga kapatid, sa ating buhay, kung ihahambing, itutulad natin sa ating buhay ang mga naranasan ng ating Panginoong Jesucristo, itanong natin sa ating sarili, kaya ba natin gawin yun? Kaya ko bang gawin yun? Natanggapin ang pasakit, tanggapin ang mga sugat na tinatanggap o natamo ng ating Panginoong Jesucristo? Tayo bilang tao, hindi natin kaya yun. Huwag tayong maging epokrito. Hindi natin kaya yun. Dahil ika nga masakit. Kahit na ikaw ay, subukan nyo kaya. Iganon ninyo ang iyong daliri sa isang nag-aapoy na uling. Uling pa yan. Iganon mo ang iyong daliri sa nagsisiga na isang butil ng pusporo. Di ba masakit? Kung gaano kasakit, kahapdi na mapaso tayo, walang katulad ang natamo ng ating Panginoong Jesucristo mula nung siya ay ginagpasampas, pinapasan ang krus hanggang sa umabot sa puntong nakalampit, nakabato sa kanyang krus. Kaya mga kapatid, tayo bilang tao, isipin natin, huwag po tayong maging sarado kagaya ng bungad ng ating pananalita kanila. Huwag tayong maging sarado sa mga pagsubok, sa mga mararanasan pa natin sa susunod na mga araw. Dahil iyan po ay hindi disgrasya, hindi yan malas, kundi biyaya, grasya. Bakit? Sinusukat tayo ng Panginoon. Tinitest tayo ng Panginoon. Hanggang saan? Hanggang saan? Gaano kahaba? At gaano kataas ang ating pasensya? Gaano kataas ang ating kababaang loob? Kung ako, o kung kayo, kung ang iba dyan, tayong lahat, involved nito, itong sitwasyon na ito, na bigyan ka lang ng isang masakit, nakakababang moral at dinidegrade ang iyong pagkatao, ay nag-react ka kaagad. Sinusugod mo ang taong yan sa kanyang tahanan. At pinagbabantaan mo pa na siya ay kakasuhan mo. Pero si Jesus ba, kinasuhan niya ba ang lahat ng mga taong nagbintang sa kanya? Kinasuhan niya ba ang mga taong mismong nagpako sa kanya sa krus? Hindi. Kinasuhan niya ba ang taong tumusok sa kanyang tagiliran at sumirit ang dugo mula sa kanyang tagiliran? Hindi. Bagkos, anong ginawa niya sa taong yon? Bulag ang taong yon, yung isang mata. Noong natalsikan siya ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, totoo ito. Totoo ito.
gumaling ang kanyang mata. Nakakakita siya ng malinaw pa sa aking mata. Ang aking mata ay malabo. Kaya nga ako gumagamit ng eyeglasses. Pero mas malinaw ang natanggap ng taong iyon na sumaksak sa tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. Kinasuhan ba yung taong iyon ng kanyang inang si Mama Mary? Hindi. Tinanggap ng buong puso. Tayo kaya natin tanggapin yun? Hindi. Mag-post ka lang sa Facebook na nakakasira ng iyong pagkatao, yung pinost na isang taong yan na mapandira sa iyong reputasyon. Kakasuhan mo na. Ipapatawag mo na sa barangay, ipapastokon, o kaya ipapablock. Hayaan natin na yan ay mawala sa pamamagitan ng paspas ng ating Panginoong Jesucristo. Siya na ang bahalang magbigay ng kaparusahan sa taong iyan na sumira sa iyong pagkatao. No? Ipagbibigay niya. I-offer na lamang natin yan. Hindi ba natin kaya? I-offer natin yan sa ating mga panalangin. Lalo na sa banal na misa, sa part ng Eucharistic celebration. Yun ba? Consecration of the bread and wine. Diyan mo ipagdarasal ang mga tao na nakit sa iyo, physical, emotional, at spiritual. Ipagdarasal mo ang mga tao na nakit sa iyo. Dahil wala tayong karapatan na saktan sila dahil pantay-pantay tayo na mga anak ng Diyos. Lahat tayo nagkakamali din. Lahat tayo ay makasalanan. Sino ba hindi makasalanan? Halos araw-araw may tumatawag sa akin bilang isang pari na magkukumpisan dahil may nagawa siya kasalanan. Halos araw-araw may lumalapit sa akin, Padre, pwede po ba akong bigyan mo ako ng panahon sa aking pagkukumpisan? Ganun. Maging bukas. Uulitin ko, huwag tayong maging sarado. Maging bukas katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Noong ikaw ay nabinyagan, ibig sabihin niya, nung ikaw ay bata pa, tinanggap mo na ang basbas ng banal na Espiritu Santo at si Jesucristo tinanggap mo sa iyong buhay na siya ay iyong Panginoon at Manunubos. Ilalagay mo sa gitna ng iyong heart, ng puso mo, lagi ang ating Panginoon. Huwag nating ilagay sa third priority o second priority. First priority yan, kagaya ng 10 utos ng ating Panginoon. Ano ba ang unang utos ng ating Panginoon? Mahalin ang Diyos higit sa lahat. Ang unang utos ng ating Panginoon, kaya nga ilalagay natin siya sa unang priority sa ating buhay. Huwag natin isa-isang tabi. Ano po? Linggo ngayon, pero ang inuna ng ating mga kapatid na nasa labas ay mag-swimming, ma-picnic, nang mamasyal sa mga malalaking mall,
nagpapakasaya, araw ng linggo. Pero anong araw ang hinihingi ng Panginoon? Ilang araw ang hinihingi ng ating Panginoon na tayo ay magsimba, maglingkod? Isang araw lang. Isang araw lang, araw ng linggo. Pero hindi natin masisisi ang mga kapatid natin. Dahil sila ay tao lamang. Sila ay tao lamang. Unawain natin na meron silang mga aspeto na kailangan sila. Siguro, gusto nila ng reconciliation sa loob ng kanilang tahanan. Ang dating ilaw at haligi ng tahanan na malayo sa isa't isa, no? Pati na ang mga anak nila dahil sa ganung okasyon ay napag-iisa sila, na-unite sila. Ibig sabihin, hindi natutulog ang Panginoon. Alam niya, nababasa niya ang inyong mga puso. Nababasa niya ang inyong mga iniisip. Kung kaya oras-oras, minuto naririyan si Jesus kasama ninyo saan man kayo magpunta. Binigyan tayo lahat ng free will o freedom na gumawa ng mabuti at gumawa ng nakasasaba sa Panginoon, gumawa ng masama. Pero si Jesus, laging bukas. Nakagawa tayo ng kasalanan, gumawa tayo ng bagay na nakasakit sa kapwa natin, at humingi tayo ng kapatawaran. Si Kristo ba ay sarado? Ang Panginoon ba ay sarado na humingi tayo ng kasalanan? Hindi. Nabigyan tayo ng absolusyon sa ating mga kasalanan. At tatanggapin muli natin si Jesus sa pamamagitan ng pagpupumunyon. At mangangako, sisikapin sa sarili na hindi na mauulit pang muli ang inyong pagkakasala. Amen? Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ng Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay dinibig. Nanaw sa kinararoonan ng mga imao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklaw sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katoliko, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng mga muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging ganap at buhay ang kanyang kaharian dito sa mundo. Ang kanyang paghaharing puno ng pag-ibig, kapayapaan at galak. Manalangin tayo, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy na ang maging tagapahayag at saksi ang simbahan sa mabuting balita at ni Kristo na siyang bukal sa pag-ibig at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Huwag na mga panghinaan ng loob ang mga pinuno ng simbahan at bansa kung ang kanilang adhikain ay malayo pa sa kaganapan
Patuloy nawa silang manalig sa Diyos at magtiwala sa tulong ng kawang kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Tumagulawa ang mga mabubuting kabataan na tinatawag ng bokasyon na pagpapari, pagiging religyoso at religyosa. Manalangin tayo sa Panginoon. Salubungin mo, Ama, ang 10 iyong mga anghel at ang inyong banal na mga kapatid namin yumaw sa inyong karya sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pagsaliling daigdig. Gayun din ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos naming Ama, tigin mo ang aming mga pagsusumamo upang patuloy naming mapaglingkuran ang bawat isa ng taos puso. May pagpapakumbaba at dalisay na pagmamahal tulad ng anak mong si Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Sino mang uminom ito, may buhay na walang hanggan. Kami na'y ating sama sa pag-ulit ng pag-iingat. Iisang Panginoon, isang bayan, isang lahi, sa loob ng buhay. Isang Panginoon, isang Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-aalay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aalay sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan
na dapat pakanin at pangalagaan, at iyong tinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinangas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong aming Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pagtira. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang ani, bigay ng anak mo, naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakila. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Pustos ng manahit ang dagat. Masana, masana, sa inasa, inagpararari sa alata. Panginoon, Hosana, Hosana, sa inasyon. Hosana, Hosana, sa inasyon. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatayan ulit pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang nagganap sa buong daigdig.
Pustusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ng Papa sa Roma, ng aming mga patriarka, ng aming punong obispo Romel, at sa lahat ng mga kaobispuhan, kaparian at mga diakono. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kahit hindi ng lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay natin awitin ang Ama namin. Sumasayaw ka sa pag-iaralan mo. Papasahin ang kaharian mo. Sumungin ang sa'yo ang salam. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yeso Cristo. Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace sa lahat. Cordero ng Diyos, nagalis na pamasalan sa lipunan, Cordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan sa lipunan, Cordero ng Diyos, nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tigil. Panginoon, hindi ako dapat makapatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalan nawa ako ng katawan at dugo ng Kristo para sa buhay na walang hanggan. Sa ng naran na aking tinatabi, tanging pangalan mo ang siyang laging sinasabi. Hanap-hanap ang pangako ng iyong langit, inaasahan na tuwing ay nasa iyong piling. Sa araw-araw na pag-usap ko sa buhay, ikaw lang ang saksi kong nag-iisang ang lahat. Dayuhin mo ako ng lungkot at hirap, ang kong nais, linaw mo't yakap. Salamat Maria, sa iyong pag-isang, sa bawat hapis, luwalhati ang pangalan. Salamat sa pag-ibig at sa bawat panalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo.
Sa araw-araw na pag-uusong ko sa buhay, ikaw lang ang saksi ng isang pantay. Dayuhin man ako ng lungkot at hirap, ang kulang kong lagi, pinagmutyaga. Salamat Maria, sa iyong pag-isang, sa bawat labis, lumalaki ang natin. Salamat sa pag-ibig, at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay ko, kami patuloy na magmamahal sa iyo. Salamat Maria, sa iyong pag-isang, sa bawat labis, lumalaki ang pagdamay. Salamat sa pag-ibig, at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay ko, kami patuloy na magmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan at umawi nawa sa amin mga nagawang magsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway lingapin niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahapagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.